Billionaire's Instant Bride Part 39. Nakaharap kaming dalawa ngayon ni Logan kay Papa. Hindi ko mapigilan ang bahagyang matakot sa ama ko dahil hindi na to ang unang beses na ganito ang ipinakita niyang ugali sa lalaking bisita ko. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ang bigat ng hangin. Kahit na hindi magsalita si Papa ay masasabi talaga ng kahit na sino na ayaw niya kay Logan. Na gusto niya tong umalis ngayon din. At kung nakamamatay lang ang titig, ay kanina pa bumulagta si Logan sa talim ng tingin ng ama ko. Ano nga ulit pangalan mo? Istrikto niyang tanong habang sinisipat ng tingin ang lalaki. Pa, hindi ko nga siya Tahimik, matigas niyang sabi. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Tintin. Kung maaari, umalis ka muna. Dagdag niya. Papa. Nak, tulungan mo muna ako. Napatingin ako sa may kusina nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Mama. Dali na atang mapabilis tong pagluluto natin ng pananghalian. Kahit labag sa loob ko na iwan si Logan, dahil baka kung ano ang sabihin niya kay Papa ay wala na akong nagawa, kundi ang tulungan si Mama. Alam kong sinadya niyang tawagin ako kahit na pwede namang sina Jester at Pinky. Alam kong gusto niya rin akong ilayo kay Papa at Logan. Mama, hindi ko nga po maliligaw si Logan. Pakisabihan nga po si Papa. Sambit ko pagkalapit ko sa kanya. Promise po. Anak, siya na mismo ang nagsabi na maliligaw mo siya eh. Kalmadong sabi niya. At isa pa, mukhang disente naman siya at mabait. Tingin ko'y marespeto rin at marunong kumalang. Dagdag niya bago sumilip sa sala kung saan kinigisa ni Papa si Logan. At gwapo pa, artistahin. Sige, sabihin na natin na gusto niya ako. Pero wala akong sinasabi sa kanya na pwede siyang manligaw. Paglilinaw ko habang binabalata ng mga sibuyas. Wala pa po akong balak na magpaligaw, Ma. Aba, kailan mo balak pa anak? Kapag na-expire na ang matres mo. Mabilis niyang sabi tsaka umiling-iling. Delayed ka na nga nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos pati ba naman pag nunobyo, ide-delay mo pa rin. Kayo po ang priority ko eh. Mabilis ko ring sagot sa kanya. Mamaya ko na unahin ang sarili ko kapag nakita kong okay ng sitwasyon natin. Kapag maginhawa na. Anak, binitawan niya ang hawak na kutsilyo at itinigil ang paghihiwa ng karne ng baboy para tingnan ako sa aking mga mata. Hindi mo kami responsibilidad. Pinag-aral ka namin, kayo ng mga kapatid mo, dahil responsibilidad namin yun sa inyo. Hindi dahil para gawin namin kayong retirement plan. Alam ko naman yun, Ma. Pero nakita ko kasing sitwasyon natin. Lumaki ako na nakikita kayo ni Papa na nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Mabuhay lang kaming mga anak nyo. Kaya ako kayo inuuna ngayon ay dahil gusto kong magpasalamat dahil hindi nyo kami pinabayaan. Paliwanag ko rin sa kanya. Pero hindi mo naman kailangang pabayaan ang sarili mo, Nak. Hindi mo kailangang isantabi ang kaligayahan mo, giit niya. Mabilis akong umiling. Hindi ko naman po sinasantabi dahil kayo po ang kaligayahan ko. Kung sa aspeto naman pong pagkakaroon ng nobyo, siguro darating din ako roon sa tamang panahon. Napabuga na lang siya ng hangin at napatango. O sige, kung yan ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Basta lagi mong tatandaan na ayos lang sa amin ng papa mo na unahin mo ang sarili mo. Opo, Ma, at hindi ko natapos ang dapat sana'y sasabihin ko nang umalingaw-ngaw ang malutong na tawa ni Papa. Masyado akong nag-focus sa usapan namin ni Mama, kaya hindi ko na namalayan kung ano na ang nagaganap sa sala. Pagtingin ko roon, ay nakita ko si Logan na nakahubad na at nakasampay na sa balikat niya ang kanyang damit, habang nakikipagkwentuhan siya kay Papa na parang barkada niya lang. Sabi ko naman sa'yo hayaan mo lang ang Papa mo. Rinig kong sambit ni Mama sa likuran ko. Kaya gano'n na lang siyang umasta sa tuwing may lalaking pumupunta sa bahay, ay dahil gusto niyang subukan kung seryoso ba ang mga to. Paliwanag niya sa akin. Nilingon ko siya at matamis niya akong inigaan. Ayaw lang ng Papa mo na mapunta ka sa maling lalaki at masaktan. At tingnan mo, mukhang nagustuhan niya si Logan para sa'yo. Maging ang loob ko ay nakuha na nga rin niya eh. Gusto ko siya para sa'yo. Napatingin na lang ako kay Papa. Unang beses ko siyang makitang tuwang-tuwa na may dinala akong lalaki rito sa bahay.
Hindi ko alam kung anong ginawa ni Logan at nakuha niya ang loob ng papa ko. Ang papa ko kasi ang dahilan kung bakit hindi ako kailanman nagkanobyo. Lahat ng balak na umakyat ang ligaw sa akin ay umaatras sa tuwing nakakaharap na nila si papa. Si Logan pa lang ang nakapasa. Ayaw ko mang aminin pero nakaramdam ako ng tuwa. Ang gaang sa pakiramdam na makita si papa na nakangiti. Tingnan mo, sobrang close na nila. Punto ni mama. Mabuti pa't bilisan na natin ang pagluluto at nang makakain na tayo. Tumango lang ako sa kanya at tipid ng umiti. Sige po. Hindi mo naman sinabi sa akin na isa palang polis tong manliligaw mo, nak? Sabi ni Papa habang umunguya. Naupo na kaming lahat sa apag at sinasam sa mga adobong baboy na niluto namin ni Mama. Ala, seryoso? Sabat naman ni Pinky. Akala ko model kayo, kuya. O di kaya artista? Hirit niya. Ako rin, segunda ni Jester. Pogi ka kasi gaya ko, Kuya Logan. Kita ko ang pagguhit ng ngisi sa labi ni Logan. Kayo pinubola niyo ako. Pabiro niyang sagot bago tumingin sa akin. Totoo bang sinasabi nila Tintin? Pogi ba ako? Kita ko kung paano mapunta sa akin ang mga tingin ng pamilya ko. Kaya naman ay pasimple kong tinadyakan ng paa ni Logan, makaganti man lang sa pang-aasar niya sa akin. Pwede ba, wag mo akong tawaging Tintin? Ano mong gusto mo, mahal? Hirit niya sabay ngisi. Sasagot na sana ako nang tumikim si Papa. Logan, kahit nakuha mo ng loob ko ay masyado ka naman yatang mabilis. Saway niya kaya nakapangisi ako. Pero depende pa rin yan kay Tintin kung papayag siya. Bawi niya at ngumiti. Pa? Inis kong baling sa kanya at nagtawanan ang mga kapatid ko. Sagutin mo na ang tanong ni Kuya Logan, ate. Pogi ba siya? Singit ni Pinky. At anong gusto mong itawag niya sa'yo? Segunda naman ni Jester. Mahal na lang ate. Panggatog ni Clifford. Napanguso na lang ako bago tumingin kay mama para humingi ng saklolo. Mama pag isusumbong ko. Pero nalaglag na lang ang pangako nang hindi niya ako pansinin. Alam kong narinig niya ako dahil nasa tapat ko lang siya. Huwag na natin nasarin ang ate niyo at baka ako pang mapagbunto na niya ng galit. Nakangising sabi ni Logan bago ko kinandatan. Kumain na lang tayo. Ang sarap pa naman ng adobo. Rinig ko ang tunog ng mga ngipin ko sa gigil. Sa inis ko ay muli kong tinadyakan ng paa ni Logan. At sa pagkakataong to, ay nilakasan ko na. Pero nabigla ako nang si Jester ang mapasigaw. Aray? Sinong nanadyak ng paa ko? Sorry, mabilis kong sambit. May nakita kasi akong ipis. Sorry. Kita ko ang pagpipigilang tawa ni Logan, kaya gusto ko na lang siyang hambulusin. Nakakainis talaga siya. Mamaya talaga to sa akin, makikita niya. Pagkatapos naming kumain ay nagpresenta ako na ako nang maghuhugas ng pinggan. At ang lokong si Logan ay nagpabita pa at gusto raw akong tulungan. Pinarinig pa talaga niya sa pamilya ko. Kaya heto, kaming dalawa ngayon ang nasa lababo. Ang saya ng pamilya mo, Tintin. Sabi niya sa akin habang inaalis niya ang mga tira-tira sa mga plato. Pwede ba, wag mo akong tawaging Tintin? Inis kong sabi sa kanya. Ang cute kaya, anya sabay kindat sa akin. Sa inis ko ay nakakurot ko siya sa tagiliran, dahilan para mapaigtad siya. Ano ba? May kiliti ako dyan Ang sweet niyo Napalingon ako nang marinig ko ang kinikilig na boses ni Pinky. Pagtingin ko ay nakabungis-ngis siya sa akin. Pero excuse me muna, lalagay ko lang itong mga baso. Anya, okay na. Continue na kayo sa landian niyo. Pinky, bago ko pa man siya makurot ay nakatakbo na siya palayo. Ang sayo niyo rito, no? Biglang sabi ni Logan habang nakangiti siya. Pero pansin kong iba ang ngiti niya sa labi niya. Yun ang kayamanan namin. Sabi ko na lang sa kanya. Hindi na ako humirit pa ng pang-aasar dahil ramdam kong wala na sa lugar. Pwedeng makishare? Pabiro niyang sabi. Pero bago pa man makasagot, ay agad niyang iniba ang usapan. Anong year na palang mga kapatid mo? Si Jester, first year college na. Si Pinky, grade 11. At si Clifford ay grade 7. Sagot ko sa kanya. Magastos na kaya kahit papaano, ay nagpapasalamat ako sa oportunidad na ibinigay sa akin ni Mr. Muller.
Well, on the brighter side, maganda nga naman ang benepisyo. Pagsang-ayon niya. But when all of it is over, kapag nakalaya ka na sa kanya, will you let me court you for real, Christine? Seryoso talaga ako. Ayan ka na naman eh. Tugon ko sa kanya bago na pabuga ng hangin. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko. Ayoko nang hindi pinag-isipan ng mga bagay-bagay. Huwag na nga muna natin pag-usapan yan, okay? Sa susunod na, please lang. Umuwi ako rito para makapag-relax. Barahan siyang tumango. Okay, hindi mo naman kailangang sumagot agad. Sinasabi ko lang sa'yo na seryoso ko. Kasi baka iniisip mo nagbibiro ako eh. Hindi ko na lang siya sinagot dahil ayoko nang pag-usapan pa ang tungkol doon. Ayokong may stress. Pagkatapos naming maghugas ng pinggan ay pumunta na ako sa sala. At syempre kasama ko si Logan. Alam nga namang iwan ko siya kung saan-saan. Ma, di kaya nagtinda ngayon? Tanong ko. Nag-claim kasi ako ng padala mo, nak. Bala ko sanang mamalengke kaso dumating ka, kaya baka bukas na lang. Sagot niya. Salamat nga pala, nak, sa perang padala mo. Sobrang laking tulong nun sa mga gastusin dito sa bahay. Ayos lang po, ma. Masaya ako at kahit papaano nakakatulong ako. Sagot ko. Hindi mo naman siguro pinapadala ang lahat ng sahod mo, no? Singit ni Papa. Dahil kung oo, huwag ka nang magpadala sa susunod. Hindi naman pa. May natitira pa namang sapat na halaga para makasurvive ako hanggang next payout. Pagsisinungaling ko. Magsasalita pa sana ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Pagkakita ko ng pangalan ni Mr. Moler sa screen ng cellphone ko, ay dali-dali kong in-excuse ang sarili ko at lumayo sa kanila. Hello, Christine. Bumungad sa akin ang malalim niyang boses. Pagbigkas pa lang niya ng pangalan ko, ay alam ko nang wala siya sa mood. I don't mean to ruin your vacation, pero baka may gusto kong sabihin sa akin. Ano pang ibig niyong sabihin? Kunot noong tanong ko. Narinig ko ang malalim niyang paghinga bago siya sumagot. Who drove you home? Si Logan po. Sagot ko. Pero natigilan ako nang maalala kung ayaw nga pala niyang makasama ko si Logan ng kamilang. Pero hindi po ako nag-request sa samahan niya ako. Si Lolo Henry po ang nag-utos sa kanya ni ihatid ako rito sa amin. Paliwanag ko at nang malinaw ko sa kanya ang lahat. What? Napangiwi ako nang sumigaw siya sa kabilang linya. Kahit na hindi ko nakikita ang pagmumukha niya, ay ni-imagine kong nakakunot na ang noo niya ngayon at halos mag-isang linya na siguro ang mga kilay niya. Tell that jerk to go home right now. Okay po, sagot ko. Bye. Mabilis kong sabi sabay pa tayo ng tawag. Napabuga na lang ako ng hangin dahil sobrang nai-stress ako. Pwede namang siya na lang ang magsabi sa kaibigan niya na umuwi to. Bakit kailangan sa akin pa mismo manggaling? Pabalik na sana ako sa loob ng bahay nang makita ko si Logan na hila-hila ang maleta ko at suot-suot ang backpack niya. Hoy, saan ka pupunta? Pagtawag ko sa atensyon niya. Nang tumingin siya sa akin ay mabilis akong naglakad papalapit sa kanya. Pinapasabi ni Mr. Muller na umuwi ka na raw. Kaya akin na yung maleta ko at umalis ka na. Akmang kukunin ko na sa kanya ang maleta ko nang iiwas niya to. Anong pinagsasabi mo? Kung uuwi ako ay dapat umuwi ka rin. Anya, bagong umisi sa akin. At isa pa, si Tito Felipe at Tita Cynthia na mismo ang nagsabi sa akin na dito na ako magpalipas ng gabi. Huwag mo ako pinaglololo ko. Ngumisi lang siya sa akin at nagkibit balikat. Then why don't you go ahead and ask them? Verify it yourself. Mapanghamong sabi niya. Talaga? Pagsakay ko at mabilis na pumunta sa loob para tanungin sila mama. At nalaglag na lang ang pangako kasabay ng panlalaki ng mga mata ko nang totoo nga ang sinabi ni Logan. And what's worse? Pumayag sila mama at papa na manatili siya sa bahay sa loob ng 3 araw para sabay na rin daw kaming bumalik sa syudad. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ko at nakatanggap ako ng isang text message galing kay Mr. Muller. Is it true that your parents told Logan to stay there for 3 days? Opo, reply ko sa kanya. Wala pang ilang segundo ay nakapag-reply na siya. Dahil, tell me where you at pupuntahan ko kayo dyan and I will drag that jerk back here. Kahit text message lang na natanggap ko, ay hindi ko pa rin napigilan ang mapanguwi dahil naririnig ko ang pagsigaw na boses niya. Napabuga na lang ako ng hangin dahil mas lalo yata akong na-stress nang umuwi ako.
Ano ba nangyayari sa mga to?